No! Malagom ang boses ni Senyor Manuel habang matikas na nakaupo sa likod ng study table. Seryoso ang mukha nito. Tumiimbagang naman si Alexander. Nakatayo siya sa harapan ng ama. Hawak niya ang kamay ng asawa. Iwinasiwas ni Jade ang kamay niya, pero naging dahilan lang iyon para lalo niyang higpitan ang pagkakahawak dito. Tikom ang bibig nito pero masama ang pagkakatitig sa kanya. Pa, Jade is still my wife at sasama siya sa Maynila. Napatawa naman ang matanda sa sinabi niya. Kung aalis ka, gawin mo. Palagi mo naman ginagawa yun, hindi ba? Aalis ka at dadating pero maiiwan dito si Jade. Nagsalubong naman ang mga kilay niya sa sinabi nito. Asawa ko si Jade at hindi ako papayag na maiwan siya rito. Tumawa naman ang pagak si Senyor Manuel. Matapang ka na, Alexander. Dahil ba mataas na ang posisyon mo sa kumpanya? Umiling-iling ito. They say, you are the most of the cold-hearted CEO in the world. Brilliant, powerful, and quite savage. But growing powerful does not mean that I have become weak. Nasa akin pa rin ang mga koneksyon ko. Tumiimbagang naman siya. Ano ang gusto mong palabasin? Bumaling naman ang matanda kay Jade. Iwan mo muna kami mag-ama, Jade. May mahalaga kaming pag-uusapan. Bahagyang yumuko ang asawa at hinila ang kamay sa kamay niya. Napatiimbagang naman siya at mariing tinitigan ng asawa. Bitiwan mo siya, Alexander. Magaras na boses ng kanyang ama. Mabilis na lumabas ng kwarto si Jade nang lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay nito. Marahas siyang napabuga ng hangin na mapagsolo sila ng ama sa silid. Ano bang nais mong sabihin sa akin, Papa? Na kailangan pa maging private. Makahulugang tumitig sa kanya si Senyor Manuel. When I told you to stay and be a husband to your wife, I did not expect that you would actually say yes. Nagulat ako nang sumang-ayon ka. It was supposed to be a test before I work on the annulment of your marriage. Kumuyom naman ang mga kamao niya. What was the test for? At bakit ginagawa iyon ng ama sa kanya? Mariin siyang napangisi sa sinabi nito. Did I pass the test? Surprisingly, you failed. I was really sure that you would refuse to fix your marriage. Have you refused? You wouldn't have a free man by now. Umiling-iling naman ang matanda at bahagyang umalsa ang isang sulok ng mga labi nito. Nagsuspetsa na ako kung bakit pumayag ka. Pero nagiging malinaw na sa akin ang lahat ngayon. Umangat ang mga kilay niya. Hindi niya alam kung para saan ang kabang nararamdaman niya. Would you like to tell me? Ayokong manghula sa iyo, Papa. Of course. Matim itong tumitig sa mga mata niya. Naging formal ang bukas na mukha nito. You just realized that you're losing a gem. And you want it to be yours again? Bumuka naman ang bibig niya pero wala siyang maapuhap sa sasabihin. I suspected that you came back because of your wife. At nang makita mo siya muli, ayaw mo nang mawala siya. Tama ba ako, Alexander? Pumayag ka sa kagustuhan kung ayusin niyo ang inyong pagsasama dahil iyon din mismo ang gusto mo. You finally wanted her to be your wife. Pero hindi ko na gusto, iho. Parang hindi na pareho ang gusto niyong dalawa. Nag-init naman ang ulo ni Alexander sa sinabi ng kanyang ama. Anong ibig mong sabihin, Papa? Well, ang totoo, hindi na pareho kung anuman ang nararamdaman ninyo. Diretso nitong saad sa kanya. Kung hindi niya lang ama ang nasa harapan ay baka nasuntok na niya ito. Sino ka para sabihin sa akin yan, Papa? You know nothing, Papa. Huwag mo akong pakialaman. Akmang tatalikod na siya nang muling magsalita ang matanda sa kanya. Ako pa rin ang ama mo, Alexander. At sa paglagay mo,
Wala akong alam. Well, marami akong alam. Kasuklaman mo man ako. Pero ang mga desisyon ko ay may basihan. Nagulat naman siya sa sinabi nito. Hindi niya inaasahang maririnig iyon mula sa ama. Akala niya ay wala itong alam sa nararamdaman niya. Ngumiti ng pagkakamatanda. Papayag akong isama mo ang asawa mo sa Maynila. Pero walang dapat na may makaalam kung sino talaga siya sa buhay mo. Hayaan mo siya ang magdesisyon kung gusto pa rin niya ang titulong iyon. Kung ayaw na niya, kailangan ay ibalik mo ang kalayaan niya. Mariin siyang napangisi, pero hindi natinag ang senyor sa kanyang ginawa. Kapag nalaman kong hindi ka tumupad sa napag-usapan natin ngayon, ay ilalayo ko si Jade at sisiguraduhin kong hindi mo na siya muling makikita pa. Hinding-hindi mo na siya matatawag uling asawa. Naghihimagsik ang kalooban ni Alexander habang nasa loob ng kotse at tinatahak ang daan patungong condo unit niya. Na-delay pa ang 3 oras na flight nila kanina. He asked someone to bring his car at the airport. Ngayon nga ay pauwi na sila. Sumulyap siya kay Jade na nasa tabi niya at tulog na tulog ito. Kinabig niya pagilid ang sasakyan at inihinto iyon sa tabi ng kalsada. Pinagmasdan niya ang asawa. Lumipas na ba talaga ang paghanga nito sa kanya? Napapikit siya ng mariin at isinandal ang ulo sa headrest ng driver's seat. Napuno ng mga imahe ni Jade ang isipan niya. At yung mga alaalang iyon ay patungo sa naging painting niya sa office. Picture of the sun rising from the mountain. Nakapalibot sa araw ang 4 na buwan. Sa baba ay may nakasulat na identify, but the I did not look like the letter I at all. Tingin niya ay numero 1 iyon. May mensahe ba ang asawa para sa kanya na nakapaloob sa painting na ito? Isang araw, 4 na buwan, numero 1. Nahilot niya ang sentido pero lalong pinag-iigihan ang pag-iisip. Nakapalibot sa isang araw ang 4 na buwan. Isang araw, 1 day. Ano nang ginagawa natin dito? Napatingin siya sa asawa. Gising na pala ito. Nakatitig na mariin ito sa kanya. Ganoon na ba ang tingin nito sa kanya ngayon? Hindi mapagkakatiwalaan. I am not having intimate with you. Galit nitong sambit sa kanya. Nanlilisik naman ang mga mata. Ganoon ang tumatakbo sa isip nito. Mukha ba siyang nagugutom sa ganoong bagay? Iniisip ba nitong kinukuha niya ito sa San Ignacio para kasiping siya palagi? For the record, Jade, hindi ko ipinipilit ang mga bagay na hindi dapat. Ang hirap kayo makipagtalik kung ang pinapasok mo ay parang kuweba ng cactus. Kuweba ng cactus? Would you rather say sandpaper to describe yours? Inginuso niya ang pagitan ng mga hita nito. Saglit itong natigilan pero nang makabawi ay namula ang buong mukha nito. Tumaas baba ang dibdib nito. Nagpipilit magpakahinahon. Mabuti iyong malinaw. Ang sabi ng papa ay hindi mo ako pwedeng pilitin na gawin ang mga bagay na ayaw kong gawin. Kung ang pag-uusapan natin ay mga ganoong bagay, well, hindi ganon. Pinatakbo uli niya ang kotse. 4 o'clock in the morning plus a cup of coffee. Napabuga ng hangin sa Alexander. Nasa opisina na siya sa ganoong kaagang oras. Dapat ay masarap pa ang tulog niya ngayon. Pero hindi na niya maipalagay ang kanyang sarili. Napaungol siya nang maalala ang nangyari sa bandang 3:00. Hindi niya mapigilan na nag-iinit siyang bigla sa isiping nasa kwarto lang ang asawa niya. Napatigil siya, nag-push up na lang nang wala sa oras at naligo at kumain ng vanilla ice cream. Pero hindi natupok ang apoy na naniningas sa ilalim ng bahagi ng katawan niya. Pagising ni Jade ay automatikong umigas ang tuhod nito sa pagitan ng kanyang magkabilang hita. Bumagsak siya sa kama. Sapuan na saktang bahagi ng kanyang katawan. Namula ang buong mukha niya sa pagngigigil. Gusto niyang sakalin ng asawa nang humupa ang sakit ay umalis agad siya sa bahay at pikon na pikon. Bumuntong hininga si Alexander. Ano bang ginagawa niya? Bakit ba bigla-bigla ay gusto niyang ayusin ang pagsasama nila ni Jade?
Alam na niyang hindi iyon magiging madali. Naaalala pa lang niya ang mga kasalanan niya rito ay napapangiwi na siya. Hindi siguro magandang idea ito, aniya sa sarili. Pero nabuksan niya ang drawer at makita ang kahon ng singsing niya, ay nagbago na naman ang isipan niya. Naalala niya ang nagdaang panahon kung saan hinabol-habol siya ni Jade at namimiss na niya ang mga panahong buong tapat na ipinapakita nito ang pagmamahal sa kanya. Baka kailangan lang ay pagselosan niya uli ito at ipakita rito na hindi siya ordinaryong tao lang. At napangiti siya sa kanyang naisip. Hindi na siya makapaghintay na makitang nagsiselos ang asawa niya. Naiwan ko ang briefcase ko. Dalhin mo dito sa opisina before 10 a.m. Umalsa ang kilay ni Jade nang mabasa ang text message ni Alexander. Ang kapal talaga ng mukha. Anong akala nito sa kanya? Alalay? Tumingin siya sa wall clock. 9:09 na ng umaga. Kung aalis siya ngayon, ay makakarating pa siya sa opisina nito bago mag-10:00. Napalatak naman siya, pero napilitan din hablutin ang briefcase ng asawa na naiwan nito sa kwarto. She wasn't being good to him. Ihahatid niya lang iyon dahil iyon ang tamang gawin. Walang kinalaman ang kumpanya sa personal nilang hindi pagkakaunawaan ni Alexander. The company still belongs to the Valiente at hindi sulong pag-aari lang ng kanyang walang hiyang asawa. Pagdating niya sa main entrance ay hinarang pa siya ng guard. Tawagan niyo si Mr. Valiente. Tanong niyo kung hindi ba niya kailangan itong briefcase dahil kung hindi uuwi na lang ako. Tamad siyang makipagtalo sa mga empleyado ng asawang hilaw niya. Maya-maya ay lakad-takbong tumakbo naman sa kanila ang receptionist kung kailan paalis na sana siya. Miss Jade, sandali lang po. Bumuntong hininga naman siya. Bakit? Pinukol muna nito na masamang tingin ang gwardya bago itinuon sa kanya ang tingin. Pinapaakyat na po kayo ni Sir Alexander sa opisina niya. Mahigpit ang bilang sa amin na huwag magpapapasok ng mga taong walang. Tinapakan ng receptionist ang paa ng gwardya para patahimikan ito. Huwag kang maingay kung ayaw mong pareho tayong mawalan ng trabaho. Pabulong nitong banta sa lalaki. Napabuntong hininga naman si Jade. Pwede bang ikaw na lang ang mag-abot nito sa boss mo? Hindi ako empleyado rito, kaya wala akong company ID. So I think that I'm not allowed to enter the building. Miss Jade, kapag hindi raw ikaw ang nag-akyat ng briefcase sa opisina ni Sir, mawawalan daw po ako ng trabaho. Ano? Umalsa na naman ang galit niya. Ang kapal talaga ng taong yun para gamitin ang posisyon nito sa kumpanya. Please lang po, Miss Jade. Ako lang ang nagtatrabaho sa amin. Kapag sinisante po ako ni Sir, mamamatay sa gutom ang pamilya ko, Miss Jade. Pakiusap naman ang babae sa kanya. Sige, ako na. Sasabahan ko na po kayo. Huwag na. Nakapunta na ako noon sa opisina niya ng makailang beses. Nagmarcha pa siya patungo sa elevator. Pagbukas ni Jade sa pintuan ng opisina ni Alexander, ay babaeng nakakandong sa asawa niya ang agad na tumambad sa kanya. Mabuti na lang at walang nakahubad sa dalawa. Kinapan niya ang pakiramdam. Wala na siyang maramdamang paninibugho. Nakakapagod din palang paulit-ulit na masakta noon. Ngayon ay parang naging ordinaryo na lang sa kanya ang makitang may kasamang ibang babae ang asawa. Natanggap na niya sa pabilang sila mag-asawa at ang puso nito ay hindi naaayon para sa kanya at hindi niya pag-aari iyon. Aaminin niyang mahirap pero nagagawa naman niya ang ipinangako niya sa sariling hindi na maghahabol o maghihintay sa sakrampot na pwedeng ibahagi sa kanya ni Alexander. Salamat na rin sa tulong ni Vander. Tumikim siya at kaswal na ilalapag sa desk ng lalaki ang briefcase. Parang hindi naman ito nagulat na makita siya. Jade? Hi. Sarkastiko niyang sambit dito. Ito na ang briefcase mo. Tumalikod siya nang marinig niya ang malakas na lagabong. Paglingon niya ay nakatayo na si Alexander at nasa sahig na ang babaeng nakakandong dito kanina. Nagkipit balikat lang siya at lumabas na ng opisina. Sandali, Jade.
Napaikot naman ang kanyang mga mata. Parang tanga. Bubulong-bulong na wika niya. Hindi siya huminto sa paglalakad. Sandali, sabi. Naagapan ni Alexander ang kamay niya. Nasa tapat na dapat siya ng elevator. Bakit ba? May nakalimutan ka na naman? Nakatikwas ang kilay niyang tanong rito. Are you jealous? Diretso nitong tanong sa kanya. Ano? Nagsiselos ka ba dahil nakita mo may kasama akong ibang babae? Well, iniaalok nila ang katawan nila sa akin. Alangan namang tumanggi pa ako. Sino ba kasi nagsabing tumanggi ka? At saan mo ba nakuha ang ideyang nagsiselos ako, ha? Nawala naman ang kumpiyansa sa itsura ni Alexander. Hindi ka nagsiselos? O hindi ka lang umaamin? Ano ba ang problema mo? Bakit naman ako magsiselos? Because you are... Sige, subukan mong sabihin niyang salitang yan. Natigilan naman ito. Sa likuran ni Alexander ay papalapit na sa kanila ang babaeng nakasimangot. Sino ba iyong babaeng yan, ha, Alexander? Maarte nitong tanong. Ani mo pinipilipit ang dila nito. Napatingin naman siya sa babae at maluwang nang ngumiti rito. Isa akong kaibigan. Imbes na dumiretso sa condo unit ni Alexander, sa taas ay pagkagaling niya sa opisina ng asawa, ay nagbabad muna si Jade sa coffee shop na nasa ground floor ng building. Namimiss na niya ang kape ni Aling Mercy. Hindi man kasing sarap ng timpla ni Aling Mercy ang kapeng iniinom niya ngayon, ay pasado na rin naman sa panlasa niya. Sana lang ay may bihon gisado rin. Namimiss na rin niya ang kanyang kabayo. Namimiss na rin niya ang buhay niya sa San Ignacio. At namimiss na rin niya ang kaibigan niyang si Vander. Sana lang ay matapos na ang kahibangan ni Alexander. At magpasya na rin itong pakawalan siya. Kung siya kasi ang papipiliin, ay mas gusto pa rin niya ang simpleng buhay sa San Ignacio. Gusto niya magkaroon ng bahay na matatawag niyang talagang kanya. She wanted her house to be made of wood and stone. Gusto niyang malapit sa ilog at napapaligiran ng mga halaman at bulaklak. Excuse me, miss. May nakaupo na ba rito? Tumingin siya sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Desante naman itong tingnan kaya tumango siya. Gwapo rin ito pero wala siyang pakialam. Napaso na siya sa sobrang gwapo. Bago ka rito? Ngayon lang kita nakita. Ani nitong nakangiti sa kanya. Imbes na sumagot ay dinala niya lang sa labi ang tasa ng kape. Naramdaman naman siguro ng lalaki na hindi siya interesado makipag-usap dito. Kaya nag-alangan na itong magtanong pa sa kanya. Inilapag niya sa mesa ang tasa ng kape at nag-excuse sa kasalo sa mesa. Sumungaw naman ang panghihinayang sa mukha nito. Aalis ka na kaagad? Yes. Bakit? Makikipagkilala ka ba sana? Sorry ha, hindi ako interesado. Walang preno niyang sambit rito. She was always straightforward. Sa nararamdaman niya noon kay Alexander, ay naging matapat din siya. Kaya nga tahasan din itong sinabi noon na una na ayaw sa nitong patulan. And when he finally did, he was also honest in saying that they would be nothing more than bed partners. Malis lang nito na naipit ito at napilit ni Senyor Manuel na pakasalan siya. Lihim siyang napailing. Hindi siya makapaniwalang naging napakalaking tanga niya pagdating sa pag-ibig niya kay Alexander. Napangiti siya sa gwapong lalaki. Ayaw naman niyang maging bastos ng tuluyan rito. Enjoy your coffee. Bye. Lumabas na siya ng shop. Nang lingunan niya ang lalaki ay nakatingin pa rin ito sa kanya. But he did not look offended at all. Kung mayroon man, he looked amused. Nagkibit-balikat na lang siya. Alexander, it's been a while bro. Saan ka ba nagpunta? Tanong naman ng kaibigan niya sa kanya. Nasa isang sulok sila ng isang club. Doon ang puntahan nila kapag gusto nila magkita-kita. He was part of the owner of club, one of the most exclusive and luxurious club in the world.
Kasosyo niya ang mga kaibigan niya, who is also the CEO on his own line of business. Puntahan ng mga taong kilala sa lipunan ang club na iyon. Madalas sa club ang mga kaibigan niya, and there were also other CEOs like them. Request niyang sa dulong bahagi sila pumwesto dahil wala siya sa mood at napilitan lang pagbigyan ang mga kaibigan at katulad rin niyang negosyante. Hindi niya itinago ang kawalan ng interest. Kinuha niya ang baso ng alak at inisanlagok iyon. Nagpalitan na nagtatanong tingin ang mga tatlo niyang kaibigan. Anong sapi niyan? Usisa naman ni Sian. Napangiti naman sina Alex at Albert na nakatingin. Malay namin, kung hindi ko pa sinundo sa opisina niya, hindi pa siguro sasama yan dito ngayon. Wika naman ni Albert. Tingin ko babae ang problema niyan. And speaking of the women, may nakilala akong babae kanina sa coffee shop. And she's amazing. Kumikislap agad ang kapilyuhan sa mga mata ng tatlo maliban sa kanya. Anong hitsura niya? Tanong naman ni Alex. Ubod ng ganda. Magandang hubog ng katawan. Kahit simple lang manamit. Napangiti naman si Albert. I think I like her. Napatiimbagang naman siya. Babaliwin ka lang ng babaeng yan. Nagkatinginan ulit ang mga kaibigan niya. May bumabaliw ba sa'yo ngayon ha, Alexander? Ngisi naman ni Sian. I thought you said women are just and you only want one thing, and that for intimate. Napariin naman siya. Lumingap naman sa paligid si Sian. Forget about her. Kung sino man iyang bumabaliw sa'yo, look around. Maraming magagandang babae rito. And someone is here to party. Pilyong sabi nito. Who? Walang gana niyang tanong. Ilara, tumayo ka na riyan at puntahan mo na bago pa mapapak ng iba. Mariing tiningnan naman ni Alexander sa Ilara sa direksyon nito. I'm not in the mood. What's up with you? Saan ka pa talaga nagpunta at parang naging ibang tao ka na? San Ignacio. Nanlaki naman ang mga mata ni Alex sa sinabi nito. After 10 years, finally. Bakit ha? Anong bakit? Bakit ka bumalik ng San Ignacio? You always say that you do not want to set your foot in that place again. Pangungulit naman ni Alex. Napapailing na napangiti naman si Albert. May nakilala kang magandang chicks, no? Bumuntong hininga naman si Alexander. Sana nga ay may ibang nakilala na lang siyang magandang probinsyana. But that was not the case. Asawa niya ang muli niyang nakita sa pagbabalik niya sa San Ignacio. Nang maalala niya si Jade, ay umigting ang panga niya. Hindi na niya napansin sa kanya nakatuon ang tingin ng tatlo niyang kaibigan. Nagtataka ang mga ito sa ikinikilos niya. Inisanlagok lang niya ang bote ng alak na nasa kalahati pa ang laman. Napasipol na lang si Sian sa ginawa niya. I have to go. I need to see my wife. Wika niya sa kanyang isipan.